Ampersand quote, nang bumagsak ang aking bukid at wala akong mapuntahan, ang anak kong si Joanna ay tiningnan ako ng may pagkasuklam. Ang aking pera, ang pinaghirapan ko, ay naging abo. Pero ang pagtataksil ng sarili kong dugo ay mas masakit pa sa anumang sunog. Ang kanilang kayamanan, na akala nila ampersand apos, na ligtas, ay may nakakubling bahagi. Isang bahagi na babalik sa akin, ng may interes, ampersand quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Tomas. Mahigit 6 na po na ang edad ko ngayon. Akala ko noon, ang buhay ko ay nakatadhana lang sa bukid. Sa lupa na pinagpawisan ko, pinaglaanan ng 40 taon ng pagod at pangarap. Ngunit minsan, ang tadhana ay bumubulwak na parang apoy, at sinisira ang lahat ng walang babala. Isang madaling araw, 3:00 ng umaga, nagising ako sa amoy ng usok. Malakas kumakain sa aking baga. Agad kong nakita ang dilaw at kahel na apoy, lumalamon na sa kusina ng aming bahay, mabilis na kumakalat sa buong bukid. Sa loob lamang ng ilang oras, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang bawat sulok na may alaala, ay naging abo. Sinabi ng mga bumbero, isang problema sa kuryente sa pangunahing kamalig. 40 taon. Walang sapat na siguro. Ang mga nakaraang taon ay mahirap at pinili kong hindi bayaran ng buo ang pulisiya para lang maitawid ang pamilya. Ngayon, wala akong anumang naiwan, tanging ang suot ko lang. Wala akong choice kundi ang puntahan ang aking anak na si Joanna. Pinindot ko ang doorbell ng kanyang malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Kahit sa gitna ng pagdadalamhati, napansin ko ang perpektong hardin, ang magarbong fountain sa gitna. Lahat, bayad ng pera ng kanyang asawang si Marco. Isang negosyante na laging nagtrato sa akin na parang dumilang sa ilalim ng kanyang sapatos. Bumukas ang pinto, at nandoon siya, nakasuot ng mamahaling trahe, na may peking ngiti na kilala ko na. Ampersand quote, Mang Tomas, ampersand quote, bungad niya, hindi man lang ako pinapapasok. Ampersand quote, anong ginagawa mo rito? Ampersand quote, sinubukan kong panatilihin ang aking composure. Ampersand quote, may sunog, ampersand quote, paliwanag ko. Ampersand quote, nawalan ako ng bahay ng lahat. Kailangan ko lang ng ilang araw dito hanggang sa. Ampersand quote. Pinutol ako ni Marco ng isang tuyong tawa. Ampersand quote, dito. Baliw ka ba? Ampersand quote, anak ko siya. Ampersand quote, sabi ko, ramdam ko na ang ulan ay unti-unting bumabasa sa aking barong. Ampersand quote, kailangan ko lang si Joanna. Ampersand quote, sigaw niya sa loob. Ampersand quote, nandito ang iyong itay. Ampersand quote, lumabas si Joanna sa likod niya, nakasuot ng silk na damit na mas mahal pa siguro sa kinikita ko sa isang buwan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may pagkasuklam, na parang isang estranghero na humihingi ng limos. Ampersand quote, itay, anong nangyari sa ampersand apos, yo? Ang dumi mo, ampersand quote, ikinuwento ko ang tungkol sa sunog, ang lahat ng nawala. Umaasa ako ng yakap, ng kahit anong senyales na ako pa rin ang kanyang ama. Sa halip, nagpalitan lang sila ng tingin ni Marco. Ampersand quote, hindi ka maaaring manatili rito, ampersand quote, sabi ng sarili kong anak, naka-cross arms. Ampersand quote, ang bahay na ito ay napakagandang klase. Ano na lang ang iisipin ng mga kapitbahay? Ampersand quote, iisipin ang ano? Ampersand quote, tanong ko, pakiramdam ko ay sinampal ako. Lumapit si Marco, ganap na hinarangan ang pintuan. Ampersand quote, tingnan mo, Mang Tomas, ayaw naming maging malupit, pero kailangan mong intindihin. Ito ay isang eksklusibong residential area. Hindi kami maaaring magkaroon ng mga taong walang tirahan dito. Anong sasabihin ng aming mga kapitbahay, ng aming mga kaibigan sa club? Ampersand quote, ako ang ama ng asawa mo, ampersand quote, sabi ko, pakiramdam ko ay bumubulong ang aking boses. Ampersand quote, at ikaw ay isang magsasaka na nawalan ng kanyang bukid, ampersand quote, sagot niya ng may paghamak. Ampersand quote, dudumi lang ang aking Persian rug. Wala akong puwang para sa mga walang tirahan sa aking bahay, ampersand quote, ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga suntok. Si Joanna, walang sinabi para ipagtanggol ako. Tumayo lang siya doon, tumatango na parang tama ang kanyang asawa. Ampersand quote, pakiusap, ampersand quote, bulong ko, ramdam ko na ang luha ay humahalo sa ulan sa aking pisngi. Ampersand quote, kailangan ko lang ng matutulugan, ampersand quote, pumunta ka sa shelter, ampersand quote, sabi ni Marco, ampersand quote,
o maghanap ng programa ng gobyerno para sa mga tulad mo, ampersand quote, ampersand quote. Mga tulad ko, ampersand quote, ulit ko, hindi makapaniwala. Ampersand quote, mahihirap, ampersand quote, paglilinaw niya ng walang pikit. Ampersand quote, mga bigo, ampersand quote, at pagkatapos, isinara niya ang pinto sa aking mukha. Tumayo lang ako doon, sa ilalim ng malakas na ulan, nakatingin sa saradong pinto ng bahay ng sarili kong anak. Ang tunog ng aking pag-iyak ay nawala sa ingay ng bagyo. Paano ako napunta sa ganito? Paano naging ganito ang anak na pinalaki ko ng buong pagmamahal? Naglakad ako papunta sa bangketa, basang-basa at nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa kahihiyan. Wala akong mapuntahan, wala akong pera, wala akong anuman. Sa sandaling iyon, naalala ko ang card. Nakatago iyon sa aking pitaka sa loob ng maraming taon, nakatupi at nalumana. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Leo Del Rosario, C. Del Rosario Holdings Group. Leo, ang aking Leo. Ang batang dumating sa aking bukid noong 8 taong gulang pa lang siya, marumi, takot, walang kapamilya sa mundo. Dinala siya mula sa isang orphanage bilang bahagi ng isang programa ng tulong. Pansamantala lang daw, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang pumiga sa aking puso. Napakaliit, napakahina. Ampersand quote, ilang linggo lang, ampersand quote, sabi ng mga social worker. Ang mga linggong iyon ay naging 10 taon. Pinalaki ko siya na parang sarili kong anak. Tinuruan ko siyang magtanim, magbasa, maging isang mabuting tao. Si Joanna, laging naiinggit sa kanya. Laging nagrereklamo na mas binibigyan ko raw ng atensyon ang batang ampon kaysa sa kanya. Ngunit may espesyal si Leo, isang napakatalinong isip at isang marangal na puso na nanalo sa akin mula sa unang araw. Sa edad na 18, umalis siya para mag-aral sa Universidad sa Manila nang may full scholarship. Nakamit niya ang pinakamataas na marka sa buong rehiyon. Bago siya umalis, ipinangako niya sa akin, ampersand quote, isang araw, aalagaan ko kayo tulad ng pag-aalaga niyo sa akin. Ipinapangako ko sa aking buhay, ampersand quote, mahigit 20 taon na yon. Nawalan ako ng kontak sa kanya pagkatapos niyang magtapos. Alam ko lang, mula sa mga naririnig ko paminsan-minsan, na naging matagumpay siya sa negosyo, ngunit hindi ko inakalang ganito. Hawak ang basang card. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at dinayal ang numero nang nanginginig ang mga daliri. Hindi ko alam kung iyon pa rin ang numero, hindi ko alam kung maaalala pa niya ako, hindi ko alam kung magmamalasakit pa siya sa nangyari sa akin. Tumunog ang telepono, 1 beses, 2 beses. Ampersand quote, hello, ampersand quote, ang boses ay mas malalim, mas mature, ngunit agad kong nakilala. Ampersand quote, Leo, ampersand quote, bulong ko, pakiramdam ko ay tanga ako sa pagtawag pagkatapos ng napakaraming taon. May paghinto na tila walang katapusan. Ampersand quote, Itay Tomas, ampersand quote, ang paraan ng pagbanggit niya ng ampersand quote, Itay ampersand quote, ay pumunit sa aking puso. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, pagkatapos ng lahat ng nangyari, tinatawag pa rin niya akong Itay. Ampersand quote, Leo, kailangan ko ng tulong, ampersand quote, hindi na niya ako pinagsalita pa. Ampersand quote, nasaan kayo? Papunta na ako dyan ngayon din ampersand quote, habang naghihintay ako kay Leo sa ilalim ng bubong ng pinakamalapit na hintuan ng bus, ang mga alaala ay bumaha sa akin na parang hindi mapigilang alon. Hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng nangyari, kung paano kami napunta sa puntong ito kung saan ang sarili kong anak ay isinara ang pinto sa akin, habang ang batang pinulot ko sa kalye ay darating upang iligtas ako. Ang ingay ng isang makina ay pumukaw sa akin mula sa aking mga iniisip. Hindi iyon ordinaryong sasakyan, mas malakas iyon. At pagkatapos nakita ko. Ang helicopter ay bumaba mula sa kulay abong langit, na parang lumabas sa isang pelikula. Ang mga propeller ay nagputol sa hangin na may nakakabinging ugong, lumilikha ng mga alon sa mga pudles sa kalye, at nagpapalipad ng mga dahon ng puno sa lahat ng direksyon. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision ni Joanna ay lumabas mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nagre-record sa kanilang mga telepono, ang iba ay nakangangalang. Hindi pa ako nakakita ng helicopter ng malapitan sa buong buhay ko, lalo na ang ganito kaganda at itim. May gintong letra sa gilid na hindi ko mabasa mula sa kinatatayuan ko, ngunit mukhang mamahalin, sobrang mamahalin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na akala ko ay lalabas iyon sa aking dibdib. Posible kayang si Leo ay dumating sa ganoon? Ang mahiyain at takot na batang pinalaki ko, ngayon ay may sapat na pera upang maglakbay sa pribadong helicopter.
Quote, Itay, quote, sabi niya nang nanginginig ang boses, at sa sandaling iyon, bumalik siya sa pagiging 8 taong gulang na bata na dumating sa aking bukid noon. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako nang mahigpit na akala ko ay mababali ang aking mga buto. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay may nagmamahal talaga sa akin. Quote, basang-basa kayo, quote, bulong niya sa aking tainga. Quote, gaano kayo nakatagal dito sa labas? Quote, hindi mahalaga, quote, sabi ko, kumakapit sa kanya. Quote, dumating ka, talagang dumating ka. Quote, syempre ako ang dumating. Quote, sabi niya, humiwalay ng kaunti para tingnan ako. Quote, ikaw ang aking itay. Laging ako ang darating kapag kailangan mo ako. Quote, inalis niya ang kanyang mamahaling abrigo at isinuot iyon sa akin. Cashmere yon, napakalambot na parang haplos. Amoy kolog niya, isang masculine at sophisticated na amoy na hindi ko kilala. Quote, anong eksaktong nangyari? Quote, tanong niya, hawak ang aking mga kamay. Ikinuwento ko ang tungkol sa sunog, sa pagkawala ng bukid, sa pagpunta rito para humingi ng kanlungan. Nang makarating ako sa bahagi kung saan isinara ni Marco ang pinto sa aking mukha, nakita kong nanigas ang kanyang panga at tumigas ang kanyang mga mata. Quote, anong sinabi nila sa'yo? Quote, tanong niya sa isang boses na napakalamig na kinilabutan ako. Quote, Leo, ayoko ng gulo. Quote, mabilis kong sabi. Quote, kailangan ko lang ng matutulugan. Quote, nasa bahay na kayo ngayon. Quote, matatag niyang sabi, hawak ang aking mga kamay. Quote, hindi na kayo kailanman muling mamamanhikan sa sinuman para sa tirahan. Quote. Sa loob ng malaking banyo ng mansyon ni Leo, hinayaan ko ang mainit na tubig na bumuhos sa akin. Pakiramdam ko, kasama ng dumi at lamig, ay nahuhugasan din ang kahihiyan ng gabing iyon. Matapos makapaligo, binigyan ako ng malambot na koton na damit at isang silk na bata. Naghanda rin si Leo ng mainit na tsaa. Habang nakaupo kami sa kanyang pagawaan, napapaligiran ng mga libro at litrato, unti-unting bumabalik ang aking alaala. Nakita ko ang mga litrato ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo, mga award at pagkilala, at mga kaganapan sa negosyo. Ngunit sa gitna ng kanyang mesa, nakabalangkas sa pilak, ay isang litrato namin noong araw ng kanyang pag-aampon. Siya ay 12 taong gulang at mahiyain siyang ngumiti habang niyayakap ko siya. Quote, hindi ko iyan inalis doon, itay. Quote, sabi niya nang mapansin niyang tinitingnan ko iyon. Quote, iyan ang una kong nakikita tuwing umaga pagdating ko sa trabaho. Quote, naupo siya sa aking harapan, hindi na bilang matagumpay na negosyante na bumaba mula sa helicopter, kundi bilang ang Leo ko. Mayroon siyang seryosong ekspresyon, tulad ng kapag may malalim siyang iniisip noong bata pa siya. Ang sandaling iyon, ang pakiramdam ng init, ng seguridad, ay nagpabalik sa akin sa mga panahong lumipas. Noong dumating si Leo sa buhay ko, taglagas ng 1,975. 30% apos, 6 na taon ako noon, biyudo na sa loob ng 2 taon matapos mamatay ang aking asawa sa isang aksidente sa traktor. Si Joanna, 11 taong gulang pa lang noon, at ako ay mag-isa na nagtatrabaho upang mapanatili ang bukid. Isang social worker ang tumawag, nagtatanong kung maaari kong pansamantalang tanggapin ang isang bata mula sa orphanage. Quote, ilang linggo lang po, quote, giit niya, quote, hanggang makahanap kami ng permanenteng pamilya para sa kanya. Quote, nang dumating si Leo, parang isang sugatang hayop. Dumaan siya sa 3 magkakaibang foster home at ibinalik siya sa lahat ng ito. Quote, problematiko siya. Quote, binalaan ako ng social worker. Quote, hindi siya masyadong nagsasalita at nagkakaroon ng bangungot. Quote, ngunit iba ang nakita ko sa kanyang maitim na mga mata. Sakit, ngunit mayroon din napakatalinong isip at isang desperadong pangangailangan ng pagmamahal. Maliit siya para sa kanyang 8 taong gulang, payat na parang stick, may mga peklat sa braso na mas mabuti pang huwag tanungin kung saan nanggaling. Ang unang gabi, nanatili siyang gising sa kanyang kama, matigas na parang tabla, umaasa na anumang oras ay sasabihin kong umalis na siya. Sa halip, umupo ako sa gilid ng kanyang kama at binasahan ko siya ng kwento bago matulog. Umiyak siya ng tahimik, ngunit hindi niya tinanong kung bakit. Si Joanna, kinamumuhian si Leo mula sa unang araw.
Ampersand quote, bakit kailangan siya rito? Ampersand quote, reklamo niya ng paulit-ulit. Ampersand quote, kakaiba siya. Hindi siya kabilang sa pamilya natin. Ampersand quote, pansamantala lang iyan, anak. Ampersand quote, sabi ko, hindi alam na nagsisinungaling ako. Ngunit lumipas ang mga linggo at walang sinumang kumuha kay Leo. Ang social worker ay tumatawag paminsan-minsan, laging may dahilan. Walang pamilyang available. Mahirap daw ilagay ang bata. Kung maaari ko raw siyang panatilihin ng kaunti pa. At kaya ko. Hindi lang kaya ko, kundi gusto ko. Si Leo ay umangkop sa buhay sa bukid na parang doon siya isinilang. Matalino siya, mas matalino kaysa sa sinumang bata na nakilala ko. Sa edad na siyam, mas maayos na siyang humawak ng mga account kaysa sa akin. Sa edad na 10, ganap na niyang inayos ang sistema ng patubig upang maging mas mahusay. Ampersand quote, ang batang ito ay magiging isang mahalagang tao balang araw. Ampersand quote, sabi sa akin ng aking kapitbahay tuwing bumibisita. At alam ko yon, ramdam ko sa aking mga buto. Ngunit si Joanna, lalo pang nagtanim ng sama ng loob. Ampersand quote, bakit nakakatulong siya sa inyo sa mga numero at ako ay hindi? Ampersand quote, sigaw niya sa akin habang si Leo ay nakaupo sa akin sa kusina upang suriin ang mga bayarin. Ampersand quote, dahil mas gusto mong makipaglaro sa iyong mga kaibigan. Ampersand quote, sagot ko, sinisikap na maging matyaga. Ampersand quote, dahil linanakawan niya ako ng aking itay. Ampersand quote, sumabog siya at tumakbo sa kanyang kwarto. Sinubukan kong hatiin ang oras ko ng pantay-pantay sa dalawa, ngunit si Leo ay nangangailangan ng mas maraming atensyon. Marami na siyang pinagdaanan sa kanyang maikling buhay na nangangailangan ng patuloy na paggaling, at bukod pa rito, uhaw na uhaw siya sa kaalaman na imposible itong baliwalain. Nang mag-12 taong gulang si Leo, opisyal ko siyang inampon. 15 si Joanna noon at ang kanyang sama ng loob ay lumaki at naging purong puot. Ampersand quote, hindi siya kapatid ko. Ampersand quote, deklara niya sa pagdiriwang. Ampersand quote, hindi siya magiging. Ampersand quote, nagpanggap si Leo na hindi siya apektado, ngunit nakita ko kung gaano kasakit ang kanyang mga salita. Isang gabi, nakita ko siyang umiiyak sa kamalig. Ampersand quote, sa tingin niyo po ba ay dapat na akong umalis? Ampersand quote, tanong niya nang nanginginig ang boses. Ampersand quote, mas magiging masaya si Joanna kung wala ako rito. Ampersand quote, wala kang pupuntahan. Ampersand quote, matatag kong sabi, niyayakap siya. Ampersand quote, ito ang iyong bahay. Ikaw ang aking anak, tulad ng pagiging anak ko sa kanya. Ampersand quote, ngunit hindi kailanman tinanggap ni Joanna si Leo. Sa high school, si Leo ang pinakamahusay na estudyante sa buong paaralan. Laging tumatawag ang mga guro upang pag-usapan ang kanyang pambihirang potensyal. Ampersand quote, dapat niyo siyang ipadala sa isang prestihiyosong universidad. Ampersand quote, sabi nila. Ampersand quote, may talento siyang marating ang pinakamataas. Ampersand quote, si Joanna, sa kabilang banda, ay halos hindi nakakapasa sa kanyang mga asignatura. Mas interesado siya sa pakikipag-date sa mga lalaki at paggastos ng pera kaysa sa pag-aaral. Nang manalo si Leo ng full scholarship upang mag-aral ng business administration sa isang universidad sa Manila, sumabog si Joanna. Ampersand quote, syempre, lahat ay nakukuha niya. Ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, ang perpektong anak na hindi naman talaga niyo anak. Ampersand quote, Joanna, pakiusap. Ampersand quote, sinubukan kong pakalmahin siya. Ampersand quote, sawa na ako sa ganito. Sawa na ako na laging si Leo ito, si Leo yon. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari sa inyong tunay na anak? Ampersand quote, pareho kayong tunay kong anak. Ampersand quote, giit ko. Ampersand quote, sinungaling. Ampersand quote, sigaw niya sa akin nang may kalupitan na hindi ko pa nakita noon. Ampersand quote, mas mahal niyo siya palagi. Sana hindi na lang siya dumating dito. Ampersand quote, narinig ni Leo ang lahat mula sa hagdanan. Kinagabihan, sinabi niya sa akin na mas mabuting umalis na lang siya para mag-aral sa universidad at hindi na bumalik. Ampersand quote, huwag mong sabihin yan. Ampersand quote, pakiusap ko. Ampersand quote, ito ay laging iyong bahay. Ampersand quote, ngunit nagawa na ang pinsala. Umalis si Leo para mag-aral sa universidad at bagaman sumusulat siya sa akin ng mga liham at tumatawag bawat linggo, nagtanim si Joanna ng pag-aalinlangan sa kanya. Nagsimula siyang lumayo, ginugol ang kanyang bakasyon sa mga internship sa halip na umuwi. Samantala, nakilala ni Joanna si Marco noong kanyang huling taon sa high school.
Ang kanyang mga liham ay naging mas bihirang, ang kanyang mga tawag ay mas maikli, at bagaman hindi niya kailanman itinigil ang pagpapadala ng pera upang tumulong sa bukid, ramdam ko kung paano siya lalong lumalayo. Ang huling beses na nakita ko siya ay 10 taon na ang nakakaraan nang dumating siya para sa libing ng aking kapatid. Hindi ko siya halos makilala, mamahaling trahe, magarang kotse, may dating ng isang matagumpay na executive, ngunit nang yakapin niya ako, siya pa rin ang liyo ko. Quote, ayos lang ba kayo, Itay? Quote, tanong niya, gamit ang pangalang laging pumupunit sa aking puso. Quote, ayos lang ako, anak, quote, nagsinungaling ako, dahil noon pa man ay nagsisimula ng magkaroon ng problema sa pananalapi ang bukid. Si Joanna, halos hindi niya kinausap si Leo sa libing. Kumilos siya na parang isang estranghero, hindi ang kapatid na nakasama niya sa bahay sa loob ng 10 taon. Pagkatapos noon, bumalik si Leo sa kanyang buhay at nanatili ako rito, nag-iisa na nakikipaglaban upang mapanatili ang bukid, nakikita kung paano lalong nahihiya ang aking anak sa kanyang simpleng pinanggalingan. Habang nakaupo kami sa paggawaan ni Leo, tahimik akong uminom ng tsaa. Ang init ng tasa sa aking mga kamay ay kakaiba. Hindi iyon ang init ng kape ko sa bukid, kundi isang uri ng init na nagbibigay ng kakaibang ginhawa, parang may magpoprotekta sa akin. Nakita ko ang seryosong tingin ni Leo. Ramdam ko na may sasabihin siya. Hindi maganda. Quote, Itay, quote, nagsimula siya. Quote, kailangan kong sabihin sa inyo ang ilang bagay na natuklasan ko tungkol kay Marco at Joanna. Quote, naramdaman ko ang paghihigpit ng aking tiyan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang malalim na tono, ay nagpahiyag na hindi ito magandang balita. Quote, anong uri ng bagay? Quote, tumayo si Leo at lumapit sa isang kabinet. Kumuha siya ng isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Quote, 5 taon na ang nakakaraan, kumuha ako ng pribadong investigador upang alamin kung paano kayo, quote, paliwanag niya habang bumabalik sa kanyang upuan. Quote, hindi para espiyahan kayo, kundi dahil nag-aalala ako na hindi nyo tatanggapin ng direkta ang aking tulong pinansyal. Gusto kong tiyakin na ayos lang kayo, quote, naalala ko ang mga pagkakataong nakakita ako ng pera sa aking mailbox nang walang nagpadala, ang misteryosong pagbabayad ng mga bayarin na hindi ko naalala na nabayaran. Quote, kayo ba yon? Quote, opo, quote, pag-amin niya. Quote, binayaran ko ang inyong mortgage sa loob ng 3 taon nang hindi nyo alam. Binayaran ko rin ang ilan sa inyong mga medical bills at veterinary bills. Ngunit ang natuklasan ko sa investigasyon na yon, quote, binuksan niya ang folder at inilatag ang ilang dokumento sa coffee table sa pagitan namin. Quote, si Marco ay nagnanakaw sa inyo, Itay. Quote, ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tahimik na tubig. Lumapit ako upang tingnan ang mga papeles, bagaman karamihan sa mga numero at legal na termino ay nakalilito sa akin. Quote, paano? Quote. Itinuro ni Leo ang ilang kontrata. Quote, naalala nyo ba 5 taon na ang nakakaraan nang kailangan nyo ayusin ang sistema ng kuryente sa pangunahing kamalig? Quote, tumango ako. Mahalang pag-aayos na yon, halos 500,000 Quote, at naalala nyo ba kung sino ang nagrekomenda sa inyo ng contractor? Quote, bumagsak ang aking puso. Quote, si Marco. Quote, bulong ko. Quote, eksakto. Ikinonekta niya kayo sa isang kumpanya na pagmamay-ari niya, bagaman hindi niya kailanman sinabi sa inyo. Sinisingil niya kayo ng 500,000 para sa isang trabaho na ang tunay na halaga ay 200,000. Ang iba pang 300,000 ay diretsyo sa kanyang bulsa. Quote, pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Quote, ngunit hindi lang iyan. Quote, patuloy ni Leo, gumagalaw ng iba pang mga papeles. Quote, ang mga pautang na kinuha nyo para sa pagpapabuti ng bakod ng mga hayop, ang financing para sa bagong water pump, ang seguro sa bukid na nirenew niya para sa inyo. Quote, bawat salita ay parang isang saksak. Quote, lahat. Si Marco ay sangkot sa lahat. Sa kabuuan, quote, sabi ni Leo ng may kontroladong boses ngunit galit. Quote, sa loob ng nakaraang 8 taon, ninakaw ni Marco ang humigit kumulang 8.5 milyong mula sa inyo sa pamamagitan ng overpricing, mga nakatagong komisyon, at mapanlinlang na mga seguro. Quote, 8.5 milyong
Isang kayamanan para sa tulad ko. Ampersand quote, kaya kayo nagkaroon ng problema sa pananalapi, ampersand quote, patuloy niya. Ampersand quote, kaya hindi nyo nabayaran ng buo ang seguro ng bahay. Kaya nawala ang lahat sa inyo sa sunog, ampersand quote, nanatili akong tahimik sa loob ng mahabang sandali, sinisikap na iproseso ang laki ng pagtataksil. Ampersand quote, alam ni Joanna, ampersand quote, tanong ko sa huli, bagaman alam na ng isang bahagi ng aking sarili ang sagot. Matindi ang pagtango ni Leo. Ampersand quote, narito ang mga bank statement ng joint account niya kay Marco. Makikita nyo ang mga deposito na eksaktong tumutugma sa mga petsa kung kailan niya kayo niloko. Ampersand quote, ipinakita niya sa akin ang isang sheet na puno ng mga numero. Nandoon iyon sa itim at puti. Ang sarili kong anak ay nabuhay sa mga luho na binili gamit ang perang ninakaw mula sa aking bukid. Ampersand quote, ang perlas na kwintas na suot niya sa kasal ng kanyang kaibigan noong nakaraang taon, ampersand quote, sabi ni Leo, itinuturo ang isang transaksyon. Ampersand quote, 250,000 i. Binayaran sa parehong araw na sinisingil kayo ni Marco ng 400,000 i para sa pag-aayos ng bubong ng kamaligna ang halaga ay 150,000 i, ampersand quote. Ang luha ng galit at sakit ay bumuhos sa aking mga pisngi. Ampersand quote, bakit, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, bakit nila ito gagawin sa akin, ampersand quote, tumayo si Leo at lumuhod sa aking harapan, hawak ang aking mga kamay. Ampersand quote, dahil akala nila, hinding-hindi nyo malalaman. Dahil naniwala sila na isa lang kayong inosenteng magsasaka na hindi nakakaintindi ng negosyo. Dahil hindi nila kayo nirerespeto, ampersand quote, tumigas ang kanyang boses. Ampersand quote, ngunit nagkamali sila. Dahil mayroon kayong isang tao na nagrerespeto sa inyo. Isang tao na hindi kailanman tumigil sa pagbabantay sa inyo mula sa malayo, ampersand quote. Ampersand quote, anong gagawin mo, ampersand quote, tanong ko. Tumayo si Leo at lumakad patungo sa bintana, nakatingin sa kanyang perpektong hardin. Ampersand quote, nagawa ko na, ampersand quote, kalmado niyang sabi. Ampersand quote, ang sulat na matatanggap nila bukas ay isang abiso na ang kanilang mortgage loan ay inilipat na sa Del Rosario Holdings Group, ampersand quote, napahinga ako. Ampersand quote, binili mo ang kanilang utang, ampersand quote, 3 buwan na ang nakakaraan, ampersand quote, kumpirma niya. Ampersand quote, nang malaman kong nahihirapan sila sa pananalapi, binili ko ang kanilang mortgage mula sa orihinal na bangko. Ngayon, may utang sila sa akin na 16 na milyong i, ampersand quote, kaya mo iyan ng legal, Leo, ampersand quote, bumaling sa akin si Leo nang may ngiti na hindi man lang kaaya-aya. Ampersand quote, kapag mayroon kayong maraming pera tulad ko, itay, maraming bagay ang kaya mong gawin ng legal. Lalo na kung ang ibang tao ay nakagawa ng pandaraya, ampersand quote, lumapit siya sa kanyang mesa at kumuha ng isa pang set ng mga dokumento. Ampersand quote, mayroon din akong ebidensya ng tax evasion mula kay Marco. Mukhang hindi niya kailanman iniulat ang kinita niya sa panloloko sa inyo. Ang Bureau of Internal Revenue ay magiging interesado na makita ang impormasyong ito, ampersand quote, Leo, ampersand quote, dahan-dahan kong sabi, ampersand quote, anong gusto mo sa kanila, eksakto, ampersand quote. Muling umupo siya sa aking harapan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang ekspresyon. May katigasan sa kanyang mga mata na hindi ko kailanman nakita noong bata pa siya. Ampersand quote, gusto kong ibalik nila ang bawat sentimong ninakaw nila sa inyo, ampersand quote, kalmado niyang sabi, ampersand quote, kasama ang interes, ampersand quote, at gusto kong aminin ni Joanna na alam niya ang nangyayari, ampersand quote, at kung hindi nila gagawin, mawawala sa kanila ang bahay. Haharapin ni Marco ang mga kasong kriminal para sa pandaraya, at titiyakin ko na malalaman ng buong bayan kung anong uri ng mga tao sila, ampersand quote, tumunog ang kanyang telepono sa sandaling iyon. Tiningnan niya ito at mumiti. Ampersand quote, magandang timing, ampersand quote, bulong niya, ipinapakita sa akin ang screen. Si Jonah yon. Ampersand quote, sasagutin mo, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, syempre, ampersand quote, sabi niya, pinindot ang speaker button. Ampersand quote, hello, Jonah, ampersand quote, Leo, ampersand quote, ang kanyang boses ay tila desperado. Ampersand quote, kailangan nating mag-usap, pakiusap, pumunta ka sa bahay. Ampersand quote, para saan pa? Ampersand quote, dahil pamilya tayo, ampersand quote, sabi niya.
At narinig ko kung paano nanginginig ang kanyang boses. Ampersand quote, anuman ang mangyari ngayon, hindi na kayo kailanman muling mamamanhikan para sa anuman. Hindi na kayo kailanman muling tatanggap ng mumo mula sa mga taong hindi kayo pinahahalagahan. Ampersand quote, paano mo masasabi iyan ng may katiyakan? Ampersand quote, ngumiti si Leo. At sa pagkakataong ito ay isang tunay na ngiti, puno ng pagmamahal na natatandaan ko noong bata pa siya. Ampersand quote, dahil ngayon, mayroon kayong isang taong ipaglalaban kayo laban sa buong mundo. Isang taong hindi kailanman nakalimot na noong lahat ay tinalikuran ako, sinabi niyo na anak niyo ako. Ampersand quote, niyakap niya ako ng mahigpit, at sa sandaling iyon, alam ko na anuman ang mangyari kay Joanna, hindi na ako nag-iisa. Bumalik na ang aking tunay na anak. Mga kaibigan, narating natin ang bahaging puno ng kirot at katotohanan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Mapapanindigan kaya ni Mang Tomas ang kanyang bagong tatag na lakas ng loob? At paano kaya haharapin ni Leo ang kanyang kapatid na nagtaksil? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Sino sa tingin nyo ang tunay na magtatagumpay sa huling laban na ito? Abangan ang bahagi 4. Nang makabalik kami sa bahay ni Joanna, ang pagkakaiba sa kapaligiran ay malinaw. Wala na ang pagmamayabang o paghamak. Bumukas ang pinto bago pa kami makakatok. At nandoon ang aking anak na babae, magaang mga mata sa kaiyak at basag ang mukha sa takot. Ampersand quote, itay, ampersand quote, sabi niya nang nanginginig ang boses, iniaabot ang kanyang mga braso sa akin, ampersand quote, salamat sa pagdating, ampersand quote, ngunit hindi ako lumapit sa kanya. Tumayo lang ako sa tabi ni Leo, pakiramdam ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hawak ko ang sitwasyon. Ampersand quote, Joanna, ampersand quote, sabi ko sa isang boses na hindi ko nakilala na akin, ampersand quote, sa tingin ko kailangan nating mag-usap, ampersand quote, lumabas si Marco sa likod niya, halatang kinakabahan. Nagpalit siya ng mamahaling trahe ng kaswal na damit, ngunit mukha pa rin siyang kung ano siya. Isang taong kakagising lang sa katotohanan na ganap niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Ampersand quote, Leo, ampersand quote, sabi ni Marco, sinisikap na makuha muli ang kanyang dating composure. Ampersand quote, sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ampersand quote, walang hindi pagkakaintindihan. Ampersand quote, putol sa kanya ni Leo ng malamig ang boses. Ampersand quote, mayroon lamang pandaraya, maraming pandaraya. Ampersand quote. Ipinasok kami ni Joanna sa sala, ang parehong sala kung saan nila ipinagdiwang ang napakaraming party gamit ang perang ninakaw mula sa aking bukid. Ngayon ay kakaiba ang pakiramdam, mas maliit, mas peke. Ampersand quote, gusto niyo ba ng mainom? Ampersand quote, kinakabahang tanong ni Joanna. Ampersand quote, hindi kami bumibisita para sa sosyal na dahilan. Ampersand quote, sagot ko, nagulat muli sa aking sariling tatag. Ampersand quote, nagpunta kami rito para pag-usapan ang negosyo. Ampersand quote, kinuha ni Leo ang kanyang telepono at inilagay iyon sa coffee table. Ampersand quote, i-record ko ang pag-uusap na ito. Ampersand quote, anunsyo niya. Ampersand quote, para sa legal na proteksyon ng magkabilang panig. Ampersand quote, nakita kong muling namutla si Marco. Ampersand quote, kailangan ba yan? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, kung isa sa alang-alang na kayo ay nandaraya sa aking itay sa loob ng 8 taon, ampersand quote, kalmadong sabi ni Leo, ampersand quote, opo, lubhang kailangan iyan, ampersand quote, bumagsak si Joanna sa sofa. Sa wakas ay nawala ang lahat ng pagkukunwari ng kontrol. Ampersand quote, Leo, pakiusap, ampersand quote, bulong niya. Ampersand quote, pamilya tayo, ampersand quote, pamilya, ampersand quote, ulit ko, ramdam ko na ang galit na pinipigilan ko sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagkaroon ng boses. Ampersand quote, tinawag mo bang pamilya ang pagsasara ng pinto sa aking mukha nang nawalan ako ng bahay? Ang pamilya ba ay ang panloloko sa akin sa loob ng 8 taon? Ampersand quote, itay, hindi ko alam, ampersand quote, nagsimula siyang sabihin. Ampersand quote, kasalanan, ampersand quote, sumabog ako, tumayo mula sa aking upuan. Ampersand quote, ipinakita sa akin ni Leo ang mga bank statement. Nakita ko ang bawat deposito, bawat pagbili na ginawa mo gamit ang ninakaw na pera ko. Ampersand quote, nagsimulang umiyak ng totoo si Joanna ngayon, ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako naawa sa kanyang mga luha. Ampersand quote, ang perlas na kwintas, ampersand quote, patuloy ko. Ampersand quote, ang biyahe sa Europa noong nakaraang taon, ang bagong kotse.
Lahat iyan habang hindi ko kayang bayaran ng buo ang seguro ng bahay ko. Quote, akala ko quote, nauutal si Jonah. Quote, akala mo ano? Quote, tanong ko, lumapit sa kanya. Quote, akala mo, napakatanga ko na hindi ko kailanman mapapansin? Quote, sinubukan ni Marco na mamagitan. Quote, Mang Tomas, kailangan mong intindihin. Komplikado ang negosyo. Quote, tumayo si Leo nang napakabilis na umatras si Marco ng instingtibo. Quote, umupo ka. Quote, utos ni Leo sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Quote, at huwag mong ulit na kausapin ang aking itay ng ganyan. Quote. Ang katahimikan na sumunod ay napakatindi na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Bumalik si Leo sa kanyang upuan at kinuha ang mga dokumentong nakita ko sa kanyang bahay. Quote, narito ang mga katotohanan. Quote, sabi niya, inilalatag ang mga papeles sa mesa. Quote, sa loob ng 8 taon, sinisingil ni Marco ng sobra para sa mga serbisyo, nag-imbento ng mga peking komisyon, at nagbenta ng mapanlinlang na mga siguro sa aking itay. Ang kabuang ninakaw ay umabot sa 8.5 milyong quote, napanganga si Joanna nang marinig ang halaga. Quote, si Joanna ay direktang nakatanggap ng 2.5 milyong mula sa perang iyon. Quote, patuloy ni Leo ng walang awa. Quote, pera na alam niyang galing sa pandaraya laban sa sarili niyang ama. Quote, hindi totoo. Quote, sigaw ni Joanna, ngunit walang conviction ang kanyang boses. Ibinulsa ni Leo ang isang sheet sa kanya. Quote, gusto mong tanggihan na ito ang iyong pirma sa resibo ng 250,000 na kwintas. May petsa sa parehong araw na sinisingil kayo ni Marco ng 400,000 para sa isang pag-aayos na ang halaga ay 150,000. Quote, tiningnan ni Joanna ang papel at tuluyan siyang bumagsak. Quote, Leo, quote, bulong ni Marco. Quote, anong gusto mo sa amin? Quote, sumandal si Leo sa kanyang upuan, ganap na kalmado. Quote, gusto ko ng katarungan. Quote, sabi niya ng simple. Quote, gusto kong mabawi ng aking itay ang bawat sentimong ninakaw sa kanya, kasama ang interes. Quote, magkano iyon? Quote, tanong ni Marco nang nanginginig ang boses. Quote, 11 milyong Quote, sagot ni Leo. Quote, o mawawala sa inyo ang bahay. Quote, 11 milyong Quote, sigaw ni Marco. Quote, impossible yan. Wala kaming ganoong pera. Quote, dapat naisip nyo iyan bago kayo nagnakaw. Quote, sagot ko, nakahanap muli ng aking boses. Kinonsulta ni Leo ang kanyang mamahaling relo. Quote, bibigyan ko kayo ng isang opsyon. Quote, sabi niya. Quote, maaari ninyong bayaran ang aking itay ng 11 milyong sa loob ng 30 araw, o maaari ninyong pirmahan ang titulo ng bahay na ito, ilipat sa kanya bilang partial payment. Quote, ang bahay, quote, daing ni Jonah. Quote, ito ang aming bahay. Quote, binili gamit ang ninakaw na pera. Quote, paalala ko. Quote, bawat ladrilyo, bawat muebles, bawat isa sa iyong magagandang gamit, binayaran ng aking pagdurusa. Quote, itay, pakiusap. Quote, pakiusap ni Joanna, lumuhod sa aking harapan. Quote, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na si Marco. Quote, alam mo, quote, sigaw ko, inilalabas ang mga dekada ng pinipigilang sakit. Quote, alam mo eksakto kung saan nanggaling ang pera, at wala kang pakialam dahil palagi mong iniisip na mas mababa ang halaga ko kaysa sayo. Hindi yan totoo. Quote, totoo yan. Quote, patuloy ko, bumuhos ang luha ng galit sa aking pisngi. Quote, simula nang dumating si Leo sa buhay natin, naiinggit ka. Naiinggit ka na may isang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Naiinggit ka na may isang taong pinahahalagahan ako. Mahal ko kayo. Quote, nagsimula siyang sabihin. Hindi ko siya pinutol. Quote, tiniis mo lang ako, sinusuportahan kapag kailangan mo ng isang bagay. Ngunit pagmamahal ang ipinakita ni Leo sa akin nang dumating siya para sa akin sa ilalim ng ulan. Pagmamahal ang itinanggi mo sa akin nang kailangan ko siya. Quote, patuloy na umiyak si Joanna, ngunit hindi na ako naawa sa kanya.
Ampersand quote, nasaan ang pera ngayon? Ampersand quote, tanong ni Leo kay Marco. Ipinalibot ni Marco ang kanyang mga, nakita ko kung paano naintindihan ni Joanna na hindi lang niya nawawala ang kanyang bahay, kundi nawawala niya rin ang kanyang itay magpakailanman. Ampersand quote, mayroon kayong 24 na oras para magpasya. Ampersand quote, sabi ni Leo, inilalagay ang mga dokumento. Ampersand quote, bukas ng alas 6 ng hapon, babalik ako para sa sagot. Kung hindi pa kayo nakapirma sa panahong iyon, ihahain ko ang mga kasong kriminal sa Lunes ng umaga. Ampersand quote, habang naglalakad kami patungo sa pinto, tumakbo si Joanna sa likod namin. Ampersand quote, itay, ampersand quote, sigaw niya, hawak ang aking braso. Ampersand quote, pakiusap, ako ang iyong anak. Ampersand quote, huminto ako at tiningnan siya sa mata. Nakikita ko sa unang pagkakataon hindi ang anak na pinalaki ko ng buong pagmamahal, kundi ang babaeng naging siya. Makasarili, mapanlinlang, malupit. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, sabi ko nang may kalmadong nagulat sa akin. Ampersand quote, ikaw ang estranghero na isinara ang pinto sa akin ng kailangan ko. Ang aking tunay na anak ay ang dumating para sa akin. Ampersand quote, inalis ko ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak at nagpatuloy sa paglalakad. Ampersand quote, hindi pa tapos ito. Ampersand quote, sigaw ni Marco sa likod namin. Bumaling si Leo sa huling pagkakataon. Ampersand quote, opo, ampersand quote, sabi niya sa malamig na boses na kilala ko na. Ampersand quote, tapos na. Hindi niyo lang pa naintindihan, ampersand quote. Habang papalayo kami sa kotse ni Leo, hindi na ako lumingon. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, lumalakad ako pasulong. Patungo sa katarungan, patungo sa pamilya na tunay kong karapat-dapat. Ilang buwan na ang lumipas. Nakaupo ako ngayon sa hardin ng aking bagong bahay, ang dating bahay ni Joanna. Pinagmamasdan ko ang mga bulaklak na itinanim ko kung saan dating nakatayo ang kanilang magarbong fountain. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga puno na ipinatanim ni Leo, mga puno ng prutas tulad ng sa aking nawalang bukid. Pinirmahan ni Joanna at Marco ang mga papeles noong gabing iyon, 20 ampersand apos, 3 oras matapos ang ultimatum ni Leo. Dumating sila sa bahay kinabukasan na may mga maleta at kahon, lumipat sa isang maliit na apartment sa hindi gaanong magarang bahagi ng syudad. Si Marco, nakakuha ng trabaho bilang used car salesman. Malamang, kapag tinalikuran ka ng lahat ng iyong mga sanggunian sa negosyo, dahil nalaman nilang manloloko ka, lumiit ng husto ang mga opsyon. Sinubukan akong kausapin ni Joanna noong araw na sila ay umalis. Ampersand quote, itay, ampersand quote, sabi niya nang may luha sa mata. Ampersand quote, balang araw ay mapapatawad niyo ako. Alam kong gagawin niyo, ampersand quote, tiningnan ko siya ng walang galit, walang sakit, tanging isang tahimik na kalungkutan. Ampersand quote, wala akong dapat patawarin, Joanna, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, dahil para magpatawad, kailangan muna kitang pahalagahan, at wala na akong pakialam, ampersand quote, iyon ang huling mga salitang nagpalitan kami. Ngayon, habang dinidiligan ko ang aking mga bagong rosas, naririnig ko ang pamilyar na tunog ng kotse ni Leo na papalapit sa entrada. Binisita niya ako tuwing Biyernes ng gabi. Isang tradisyon na sinimulan namin pagkatapos kong lumipat dito. Ampersand quote, kumusta po, itay, ampersand quote, sabi niya, hinahalikan ako sa pisngi. Nagdala siya ng sariwang bulaklak, gaya ng dati, at isang bote ng paborito kong alak. Ampersand quote, kumusta ang linggo mo? Ampersand quote, tanong ko habang naglalakad kami papunta sa kusina. Ampersand quote, abala po, ampersand quote, sabi niya, niluluwagan ang kanyang kurbata. Ampersand quote, natapos ko na ang pagbili ng mga lupain iyon sa Cebu. Magiging development iyon ng mga bahay pamilya para sa mga taong may gitnang kita. Ampersand quote, ipinagmamalaki ko ang tuwing nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga proyekto. Hindi lang yumaman si Leo, yumaman siya sa pagtulong sa ibang pamilya na magkaroon ng disenteng tirahan. Ampersand quote, at may balita ako, ampersand quote, sabi niya nang may misteryosong ngiti. Ampersand quote, anong uri ng balita? Ampersand quote, umupo siya sa mesa ng kusina, isang bagong mesa na binili namin ng magkasama, simple, maganda, at kinuha niya ang kanyang telepono. Ampersand quote, naalala niyo si Andrea, ang arkitekto sa aking kumpanya? Ampersand quote, si Andrea. Nakilala ko siya sa ilang hapunan ni Leo. Isang matalino, mabait na babae na nagtrato kay Leo ng may paggalang at pagmamahal na karapat-dapat sa kanya. Ampersand quote, syempre, anong nangyari sa kanya? Ampersand quote, ipinakita ni Leo sa akin ang isang litrato sa kanyang telepono,
kamay ng isang babae na may simpleng ngunit magandang engagement ring. Ampersand quote, Leo, ampersand quote, sigaw ko, niyayakap siya ng mahigpit. Ampersand quote, napakaganda, ampersand quote, nag-propose ako sa kanya kagabi, ampersand quote, sabi niya, nakangiti nang hindi ko pa nakita siyang umiti simula ng bata pa siya. Ampersand quote, at gusto kong tanungin kayo, gusto niyo bang planuhin ang kasal kasama kami? Ampersand quote, napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit luha iyon ng purong kagalakan. Ampersand quote, gusto ko, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ngunit sigurado ba si Andrea na gusto niya ng matandang biyenan na tulad ko? Ampersand quote, tumawa si Leo. Ampersand quote, Itay, itinuturing na niya kayong pamilya. Sa katunayan, sinabi niya sa akin na ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na magpakasal sa akin ay dahil kasama kayo sa package. Ampersand quote, naghapunan kami sa dining room, ang parehong lugar kung saan dati ginagawa ni Joanna ang kanyang magagarang hapunan upang mapahanga ang kanyang mga snob na kaibigan. Ngayon ay isang mainit na lugar kung saan kami ni Leo ay nagbabahagi ng aming mga linggo, aming mga pangarap, aming mga plano para sa hinaharap. Ampersand quote, may alam ba kayo tungkol kay Joanna? Ampersand quote, tanong niya habang nagsisilbi kami ng dessert. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na binanggit niya ang kanyang pangalan. Ampersand quote, wala, ampersand quote, sagot ko ng tapat. Ampersand quote, at ayoko nang malaman, ampersand quote, tumango si Leo, nauunawaan. Ampersand quote, sinabi sa akin ng aking kapitbahay na nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang medical office, ampersand quote, patuloy ko. Ampersand quote, at si Marco ay nawala ng trabaho bilang car salesman, ampersand quote, nalulungkot ba kayo, ampersand quote, tanong ni Leo. Inisip ko ang kanyang tanong habang hinihiwa ko ang apple pie na ginawa ko noong hapong iyon. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, sagot ko sa huli. Ampersand quote, binibigyan niya ako ng kapayapaan, ampersand quote, kapayapaan, ampersand quote, opo, ampersand quote, paliwanag ko, nagsisilbi ng saganang bahagi. Ampersand quote, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nakakaramdam ng pagkakasala sa pagiging masaya. Hindi ako nakakaramdam ng masama sa pagkakaroon ng magagandang bagay. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking pag-iral sa sinuman, ampersand quote, kinuha ni Leo ang aking kamay sa mesa. Ampersand quote, masaya akong marinig yan, ampersand quote, pagkatapos ng hapunan, lumabas kami sa hardin. Naglagay ako rito ng maliit na pahingahan na may komportableng mga upuan at isang mesa para sa tsa. Ito ang paborito kong lugar sa buong bahay. Ampersand quote, nagsisisi ba kayo? Ampersand quote, tanong ni Leo bigla. Ampersand quote, sa pagiging masyadong matigas sa kanya? Ampersand quote, isang tanong na maraming beses kong tinanong sa aking sarili sa mga buwang ito. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ampersand quote, alam mo kung bakit? Ampersand quote, bakit? Ampersand quote, dahil sa loob ng 60 ampersand apos, 3 taon, palagi kong inuuna ang pangangailangan ng iba bago ang akin. Palagi kong naramdaman na obligado akong magpatawad, kalimutan, maging mabuting tao na sumisipsip ng lahat ng sakit para mapanatili ang kapayapaan. Ampersand quote, nakikinig si Leo ng maingat. Ampersand quote, ngunit nang dumating ka para sa akin noong gabing iyon sa ilalim ng ulan, ampersand quote, patuloy ko. Ampersand quote, binigyan mo ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon, ampersand quote, ano yon? Ampersand quote, ang katiyakan na karapat-dapat akong mahalin ng walang kondisyon, nang hindi kailangan pang paghirapan ang pagmamahal na yon bawat araw, ampersand quote, palagi kayong karapat-dapat, ampersand quote, sabi niya ng may malambot na boses. Ampersand quote, marahil, ampersand quote, pag-amin ko, ampersand quote, ngunit hindi ko kailanman naramdaman hanggang sa ipinakita mo sa akin, ampersand quote, nanatili kaming tahimik sa isang sandali, nakikinig sa tunog ng hangin sa mga puno. Ampersand quote, may gusto pa akong sabihin sa inyo, ampersand quote, sabi ni Leo. Ampersand quote, ano yon? Ampersand quote, pinag-iisipan namin ni Andrea pagkatapos ng kasal. Gusto naming magkaroon ng mga anak, ampersand quote, ang puso ko ay napuno ng napakalaking kagalakan na hindi ko alam kung kayang hawakan ng aking dibdib. Ampersand quote, at gusto naming lumaki ang aming mga anak dito kasama kayo. Aalagaan niyo sila tulad ng pag-aalaga niyo sa akin, ampersand quote, ang luha ay bumuhos sa aking mga pisngi ngayon, ngunit luha iyon ng pinakamalalim na kaligayahan.
Ampersand quote, sigurado ka, ampersand quote, ganap kaming sigurado, ampersand quote, sabi ni Leo. Ampersand quote, gusto naming malaman nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ampersand quote, ginawa ko bang mali ang pagpapalaki sa kanya? Ampersand quote, napalingon si Leo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay malumanay. Ampersand quote, inay, binigyan niyo siya ng lahat ng pagmamahal na kaya niyo. Ang mga pinili niya ang naghubog sa kanya, hindi ang pagmamahal niyo, ampersand quote, nakinig ako sa kanya ng maingat. Pinag-isipan ko ang bawat salita. Naalala ko ang mga panahong bata pa si Joanna, laging nagrereklamo tuwing mas binibigyan ko ng atensyon si Leo. Tahimik lang ako noon, sinisikap na pagbigyan ang kanyang mga kapritso, iniisip na yon ang pagmamahal. Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon at sa mga aral na natutunan ko, napagtanto ko, ang aking ampersand quote, katahimikan ampersand quote, noon ay hindi pagmamahal. Ito ay pagpapaubaya. Hinayaan ko siyang isipin na ang lahat ay nararapat sa kanya, na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, walang kondisyon. Ngunit mali ako. Ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng magulang, ay dapat ding may hangganan. Kailangan ding turuan ng anak ng respeto at halaga ng bawat bagay. Hindi lang basta ibigay ng walang hinihinging kapalit. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw sa akin ang lahat. Ang pagmamahal ko kay Joanna ay hindi nawala, ngunit ang sakit at pagtataksil ay nagtayo ng pader. Hindi ko na siya kayang tingnan sa parehong paraan. Nagkaroon ako ng isang ampersand quote, pagkikilala ampersand quote, sa aking sarili. Nauunawaan ko ngayon na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng respeto at mga limitasyon. Hindi ito bulag na pagsasakripisyo. Ibinahagi rin sa akin ni Leo at Andrea ang kanilang mga plano sa hinaharap, mga pangarap na puno ng pag-asa. Nakita ko ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang paggalang sa akin. At sa kanilang mga mata, nakita ko ang pag-asa, isang pag-asa na noon ay nawala na sa akin. Ang pagmumuni-muni ko ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi para balikan ang nakaraan at baguhin ito, kundi para tanggapin ito at lumakad pasulong. Sa wakas, pakiramdam ko ay malaya ako. Malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng kaguluhan, ngunit ng isang uri ng kaguluhan na masarap sa pakiramdam. Abala kami ni Leo at Andrea sa pagpaplano ng kasal. Mula sa pagpili ng mga bulaklak na itatanim sa hardin, hanggang sa pagpili ng menu para sa hapunan, bawat detalye ay pinag-uusapan ng magkasama. Pakiramdam ko, muling nabubuhay ang aking espiritu. Nakikita ko ang kagalakan sa mga mata ni Andrea tuwing nag-uusap kami tungkol sa mga palamuti. Siya ay isang masayahin, matalinong babae, at ramdam ko na mahal niya talaga si Leo. Isang araw, habang tinutulungan niya akong ayusin ang mga dekorasyon sa hardin, tinawag niya ako. Ampersand quote, inay, ampersand quote, napatigil ako. Ang salitang iyon, napakagaan sa pandinig, napakatamis. Napuno ng luha ang aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Ampersand quote, salamat, anak, ampersand quote, bulong ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko, ganap na akong tinanggap, ganap na ako ay bahagi ng pamilya na ito. Habang abala kami sa paghahanda, minsan ay nakakarinig ako ng mga balita. Minsan, habang nasa palengke ako, o kaya ampersand apos, na habang nagkakape sa isang maliit na tindahan, may mga kapitbahay o kakilala na nakakita sa akin. Kinukumusta ako, at minsan, ay nakukwento rin nila ang tungkol kina Joanna at Marco. Ampersand quote, narinig ko po, Mang Tomas, na si Marco ay tuluyan nang nawalan ng trabaho, ampersand quote, sabi ng isang ale, malumanay ang boses. Ampersand quote, at si Joanna, nagtatrabaho na lang daw po bilang receptionist sa isang klinika, ampersand quote, nakinig lang ako. Walang galit sa aking puso. Walang kasiyahan sa kanilang pagbagsak. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Naisip ko ang salitang ampersand quote, gaba, ampersand quote, ang konsepto ng karma na pinaniniwalaan natin sa Pilipinas. Ang bawat ginagawa natin ay may katumbas. Ang katarungan ay naibigay na. At ang kapayapaan ay akin na. Wala na akong kailangan pang gawin. Wala na akong kailangan pang harapin si Joanna ng direkta. Hindi na yon mahalaga. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa hardin, hinawakan ni Leo ang aking kamay. Ampersand quote, inay, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, pinag-uusapan namin ni Andrea. Gusto naming magkaroon ng mga anak. At gusto naming lumaki sila rito kasama kayo.
Aalagaan niyo sila tulad ng pag-aalaga niyo sa akin, ampersand quote, na puno ang aking puso. Ang mga salitang iyon ay mas matamis kaysa sa anumang matamis na bunga sa aming hardin. Ampersand quote, Lola, ampersand quote, ulit ko. Ang salitang iyon, napakabago, napakasarap bigkasin. Magiging lola ako. Ang mga pangarap na akala ko ay nawala na kasama ng aking bukid ay muling nabuhay. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahal. Ito ang naging pangunahing aral ng aking buhay. At sa wakas, nauunawaan ko na. Mga minamahal na kaibigan ng tahimik na ama, kung naririnig pa rin niyo ako hanggang dito, tulungan po ninyo akong mag-comment ng ampersand apos, ampersand apos, sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Abangan ang bahagi 8. Dumating ang araw ng kasal. Isang perpektong araw ng tagsibol. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay kumikislap sa mga dahon. Ang aking hardin na dati ampersand apos, na puno ng damo at tuyong lupa, ay ngayon ay sagana sa mga bulaklak na itinanim ko. Ang bawat kulay, bawat amoy, ay parang isang pagdiriwang. Nagsusuot ako ng isang simpleng barong Tagalog, malinis at presko. Umupo ako sa isang upuan na inilaan para sa akin, sa gitna, kung saan makikita ko ang lahat. Ang bawat panauhin, ang bawat ngiti, ay nagbigay ng init sa aking puso. Hindi sila ang mga mayayamang kapitbahay ni Joanna, kundi mga kaibigan ni Leo mula sa kanyang trabaho, ilang bago kong kapitbahay, mga mabubuting tao na nakakaintindi sa tunay na kahulugan ng pamilya. Nang makita ko si Leo na inakay si Andrea patungo sa gitna, naramdaman ko ang isang matamis na kurot sa aking puso. Ang aking Leo. Ang bata na dating takot, gulanit, ay ngayon ay isang matatag na lalaki, puno ng pagmamahal. Nagniningning ang mga mata ni Andrea habang lumalakad siya. Napakaganda niya. Pakiramdam ko ay lumalaki ang aking dibdib sa pagmamalaki, na parang ako ang nagpapakasal sa sarili kong anak. Habang nagsasalita sila ng kanilang mga panata, narinig ko ang sinseridad sa kanilang boses. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ni Leo ang mikropono. Ampersand quote, gusto kong magpasalamat, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, hindi lang sa lahat ng dumalo, kundi lalo na sa isang tao. Sa aking inay Elena, ampersand quote, napuno ng luha ang aking mga mata. Ampersand quote, siya ang pundasyon ng lahat ng aking tagumpay. Siya ang nagturo sa akin ng pagmamahal na walang kondisyon. Salamat po, inay, ampersand quote, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa hardin. Hindi ko inimbitahan si Joanna at Marco. At nang tanungin ng pari kung mayroong sinumang may tutol, tiningnan ko ang mga bakanting upuan kung saan ko dating inakala na sila ay upo. Ngunit walang kirot. Walang hinanakit. Tanging kapayapaan ang nadama ko. Niyakap ako ni Leo ng mahigpit pagkatapos ng seremonya. Ampersand quote, salamat po, inay, ampersand quote, bulong niya sa aking tainga. Ampersand quote, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Sa pagpapakita sa akin na ang pamilya ay isang pagpili, ampersand quote, salamat sa iyo, anak, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, sa pagpili mo sa akin, ampersand quote, pinagmamasdan ko ang mga bagong kasal at ang mga mag-asawa na nagsasayawan. Naisip ko na sa loob ng ilang buwan, ang hardin na ito ay mapupuno ng tawanan ng mga apo. Mga apo na ituturo ko ang pagtatanim ng bulaklak, ang pag-aalaga sa lupa, at ang pag-unawa na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay lumalaki kapag inaalagaan ng may pagmamahal. Ang gabi ay nagtapos ng may kasayahan, isang gabi na puno ng pag-asa at bagong simula. Lumipas ang ilang taon matapos ang kasal. At ang aking hardin, ang aking tahanan, ay napuno na ng pinakamatamis na musika, ang tawanan ng mga bata. Nagkaroon sina Leo at Andrea ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, parehong makulit at matatalino, tulad ng kanilang itay. Tinawag nila akong lola. Ang salitang iyon ay nagdala ng bagong kahulugan sa aking buhay. Isa na akong ganap na lola. Tuwing umaga, magkasama kaming nagdidilig ng mga halaman, itinuturo ko sa kanila ang pangalan ng bawat bulaklak, ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Ikinukwento ko sa kanila ang mga kwento ng pagtitiis, ng pagbangon mula sa kahirapan, ng pagpapahalaga sa bawat butil ng bigas sa kanilang hapag. Ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, at ampersand quote, paggalang ampersand quote, ay mga salitang madalas kong binabanggit sa kanila,
hindi sa paraan ng pilit na pagtuturo, kundi sa pamamagitan ng mga simpleng kwento tungkol sa aming pamilya, tungkol kay Leo. Nakita ko ang mga mata ng aking mga apo na nagniningning tuwing ikinukwento ko kung paano naalala ko ang mga kwento ng mga kapitbahay. Kung paano tuluyang nawala ng dignidad si Marco, at kung paano naging mahirap ang buhay ni Joanna. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa batas ng #, gaba, #, ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang mga kilos. Lagi ding sinasabi ni Leo at Andrea sa kanilang mga anak, #, ang lola nyo, ang tunay na inay ni Itay. Hindi man sila magkadugo, pero ang pagmamahal nila, mas matibay pa sa anumang dugong ugnayan, #, sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang aking diwa na lubos na nabuo. Ang diwa ng isang ina, ng isang lola, na sa wakas ay nakahanap ng kanyang lugar. Ang mga anak ni Leo ay lumaki na puno ng pagmamahal, ng paggalang, ng kaalaman na ang pamilya ay itinayo sa pagpili, hindi sa simpleng pagkakataon. Ito ang aking pamana, ang aking dinasusulat na testamento ng pag-ibig. Isang legacy na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan. Ngayon, nakaupo ako sa aking hardin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at purpura, na parang isang huling paalam sa araw. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Mga ngiti, luha, pag-asa, at pagkabigo. Ngunit ngayon, sa pagtatapos ng aking paglalakbay, nakahanap ako ng kapayapaan. Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi bulag na pagsasakripisyo, kundi pagtuturo ng halaga ng respeto at pagmamahal. Ito ang aral na natutunan ko sa huling bahagi ng aking buhay. Nagkamali ako noon, inakala kong sapat na ang ibigay ang lahat ng walang hinihingi. Ngunit kailangan ding may hangganan, upang ang pagmamahal ay hindi maging sanhi ng pagiging makasarili. Ang utang na loob at pananagutan ay kayamanan. Walang sinuman ang may karapatang baliwalain ang pagmamahal na ibinibigay, lalo na mula sa magulang. Ang pagiging makasarili, tulad ng ginawa ni Joanna, ay maaaring sumira sa pinakamagandang bagay sa buhay. Naalala ko si Leo, ang kanyang #, katahimikan #, noon ay hindi kahinaan, kundi isang maingat na paghihintay para sa tamang oras. Ang kanyang #, kilos #, ay hindi paghihiganti, kundi pagpapanatili ng katarungan. Ang kanyang pagmamahal ay itinaguyod ang lahat ng tama. Ang kabaitan ay may halaga lamang kapag ito ay inilagay sa tamang lugar. At minsan, ang pagtutol ng may katalinuhan ay isang anyo ng paggising ng moralidad. Tiningnan ko ang litrato ni Leo, ni Andrea, at ng aking mga apo. Ang aking puso ay puno. Ang tunay na pamilya ay hindi namana, kundi itinatayo sa pagmamahal at pagpili. Hindi ko hinangad ang buhay na ito, ngunit ito ay mas maganda kaysa sa anumang naisip ko. Dahil ito ay buhay kung saan ako minamahal kung sino ako, hindi sa kung ano ang maibibigay ko. Ito ay buhay kung saan mayroon akong anak na pinili akong mahalin nang walang ibang nagawa. At ito ay buhay kung saan ako, sa wakas, ay natutong mahalin ang aking sarili ng higit sa lahat. Hindi ako sumisisi sa anuman. Hindi ako naghahanap ng anuman. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng. Ang kwento ni Mang Tomas ay nagtatapos dito. Ano ang palagay niyo sa naging desisyon ni Mang Tomas? Mayroon ba kayong ibang gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-isip o anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong sa tingin nyo ay madadama rin ang bigat nito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo. Hanggang sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na mismo ang magiging inspirasyon. Ang kwentong ito ay kathang-isip at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.